magandang araw po sa inyong lahat. Si Miss Jen po ulit ito at welcome po sa ating bagong tambayan, ang mga kwento ni Miss J. Ayan, isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayong araw. Pero syempre bago yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. So hi po dyan kay Ariel Pelaco. And also to Robina Lotino, shout out daw po from Hong Kong, no? And also to Kyotimo Zafe. Ayan, hi po sa inyo. And also to Josefina Acosta. Hi Miss Jen, everyday waiting for your story. Listening while at work here in Canada. Thank you. Ganda ng boses mo in different versions. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ayan, isang panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan ngayon. At eto nga, ang kwentong pag-ibig ni Fina at ni Emilio. Kaya naman kung handa na kayong kiligin ay tumutok na. Pera. Sino nga bang tao ang hindi mababaliw kapag wala ng pera? Yun naman talaga ang kailangan ng lahat para mabuhay. Ang nakakainis lang, yon ang punot dulo ng problema ng pamilya Ancheta ngayon. Napasabunot na lamang si Fina sa kanyang buhok na parang maiiyak na rin. Papa naman ang sabi nyo, titigil na kayo sa sugal na yan. Bakit nyo inulit? San tayo makakakuha ng kalahating milyon yan? Stressed na sabi na lamang ni Faida, ang pinakapanganay sa kanilang magkakapatid. Ewan ko na, Felix. Malaking problema itong pinasok mo. Anong isusunod nating ibebenta? Etong bahay? At ano? Yung flower shop ni Fina. Sabi naman ng mama nilang si Helen. Agad namang nangamba si Fina doon. Teka lang naman po. Bakit naman nadama yung flower shop ko dito? Dugot pawis ko po yung pinampatayo ko doon. Pag-alma pa niya. At sa tingin mo hindi namin alam yun ano? Hahayaan mo na lang na habulin tayo ng pinagkakautangan ni Papa. Sa tingin mo matatahimik tayong buong pamilya ha? Si Faida na nailing na rin sa inis. Pasensya na kayo. Gagawan ko naman ng paraan Sabi naman ng papa nila. Ang sabi naman nila ay sa susunod na buwan na nila kukunin yung bayad. Kaya makakahanap pa ako ng paraan. So dapat ba maging masaya kami doon, Felix? Buti sana kung magkaroon ng milagro at bigla na lamang may dumating na pera sa harap ng bahay natin. Matapos noon ay nag-walkout na sina Faida at ang mama nilang si Helen. Naiwan sina Fina at ang Papa Felix nilang problemado pa rin. Naiiyak na lang talaga si Fina habang nakatingin sa kanyang ama. Nangako ka pa. Ang sabi mo, bibitawan mo na yung pagsusugal. Pero tignan mo tong nangyari ngayon. Saad ni Fina at sinubukang magpigil ng luha, pero talagang tumulo pa rin yon sa kanyang pisngi. Sorry anak. Sorry sa inyo ng mama at ate mo. Papa naman kasi. Paano na lang kung mawala sa akin yung flower shop ko? Umiling si Felix. Hindi mangyayari yan. Gagawa ko ng paraan. Pangako ko yan. Hindi pinansin ni Fina ang pangakong yun ng kanyang ama. Dahil ng huling pangako nito, hindi naman ito tinupad. Masama ang loob niyang iniwan doon ang kanyang papa. Mabilis kumalat ang balitang yun sa kanilang lugar. Kung tingnan sila ng mga tao ay parang nakakahawa silang sakit. Naapektuhan na rin ang flower shop ni Fina. Wala pa ring umuorder, Giselle. Tanong pa ni Fina sa kanyang assistant. Wala pa talaga, ate. Nakakabahala nga. Kasi 'di ba? Sunod-sunod yung kasalan dito sa atin. Wala man lang nagpa-advance ng kahit bouquet man lang. May mga ilang nag-cancel din po. Malungkot na sagot pa ni Giselle. Think positive lang tayo, Giselle. Makakabenta din. Saad ni Fina at ngumiti sa babae. Pero sa loob-loob talaga niya, pinanghihinaan na siya. Alam naman niya kung bakit. Lalo pa nang umuwi siya sa araw na yon dahil maaga siyang nagsara ng shop. Hindi ako natanggap sa inaplayan ko sa bayan. Ewan ko ba sa mga tao ngayon? Wala naman akong nakakahawang sakit. Kumpleto naman yung mga files ko na nag-apply ako. At maganda yung performance ko sa interview.
tapos hindi ako nakuha. Mas kinuha nila yung walang experience. Himutok pa ni Faida pagka-uwi. Naghanap kasi ito ng extra racket pero nabigo lang sa huli. Yung pwesto ko sa palengke sa pagtitinda wala na rin. May bago nang umuuko pa. Paano na tayo mabubuhay nito? Ang manuka na lang natin yung natatanging pag-asa natin pero mukhang isusunod nila yun, Felix. Gigipitin ka talaga nila ng mga pinagkakautangan mo. Si Mama Helen naman nila ang naglabas ng sama ng loob. Ako rin po. Yung flower shop ko, kakaunti na rin yung kita ngayon. Dagdag pa ni Fina. Hahanap nga ako ng paraan. Kakausapin ko yung mga ibang kamag-anak natin. Mareresolba natin itong utang na to. Sagot pa ni Felix. Fina, alam kong mahal mo yung flower shop mo. Pero mag-isip ka, baka pwede nating ibenta na lang. Mama, hindi po! Sagot agad ni Fina na may kasamang pag-iling. Hindi po ako papayag. Fina, hindi basta-basta yung pinagkakautangan ni Papa mo. Wala sa lugar yung pagiging selfish ngayon. Laglag na lang yung panga ni Fina matapos marinig yun mismo sa kanyang ina. Naninikip ang kanyang dibdib sa sobrang sama ng loob. Hindi niya basta-basta isusuko ang flower shop niya kahit na anong mangyari. Lumabas ng bahay nila si Fina habang lumuluha. Napadpad siya sa malapit na park kung saan wala ng mga batang naglalaro dahil gabi na. Umupo siya sa swing at pinunasan ng kanyang luha. Pinaghirapan ko yun eh. Bakit kailangang ibenta? Bulong pa ni Fina sa sarili habang humihikbi. Ngunit nagulat siya nang may bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapang lalaki na may hawak na panyo. Agad na napatingala si Fina at halos hindi makapaniwala sa lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Si Emilio Almendralejo, ang tagapagmana ng malaking hasyenda sa buong probinsya nila. Hi, sorry kung nadistorbo kita pero gusto ko lang ibigay to sa'yo. Alam kong kailangan mo to. Sabi pa ni Emilio at inilahad ang panyong hawak kay Fina. Unti-unting kinuha yun ni Fina. Thanks. Marahang sabi niya at walang sabing suminga kahit nanonood pa rin sa kanya si Emilio. Napahalakhak ang lalaki kaya napatingin sa kanya si Fina. Don't mind me. Ayos lang sa akin. Bakit? Nag-worry ka ba sa panyo mo kasi nasingahan ko? Lalaban ko naman eh, bago ko ibalik sa'yo. You can keep it. Okay. Sa bagay, mayaman ka naman kaya hindi mo problema yung pambili ng maraming panyo. Tila na alarma si Emilio doon. No, it's not like that. Huwag ka nang mag-explain, naiintindihan ko naman eh. Easy lang sa inyong mga mayayaman ng lahat. May gusto pa sanang sabihin si Emilio pero hindi na nito itinuloy at naupo na lang sa tabing swing. Tahimik sila makalipas ang ilang segundo bago basagin ni Emilio ang katahimikan. I can help you with your problem. Agad na napatingin si Fina kay Emilio sa kaliwa niya. Anong sabi mo? I said, I can help you with your problem, Fina. Tumaas ang kilay niya. Kilala mo ko? Of course. Kilalang-kilala kita. Kung kilalang-kilala mo ko, alam mo rin na baon sa utang yung pamilya namin ngayon, no? Tila mapaglarong tanong pa ni Fina. Yeah. Kaya nga willing akong tulungan kay. I can lend you money. Agad tumayo si Fina sa kinauupuan niyang swing. Hindi ko matatanggap yan. Putol niya pa kay Emilio. Nakakatempt sa totoo lang. Kasi syempre, aware naman si Fina kung gaano kayaman sina Emilio. Pero ang tanggapin ng tulong nito, parang hirap lunukin yon para sa kanya. At isa pa, may nababalitaan din kasi si Fina tungkol sa lalaki na hindi niya alam kung papaniwalaan ba niya. Matagal na daw na may gusto sa kanya si Emilio. Pero syempre, ayaw namang paniwalaan yun ni Fina. Kasi hindi niya masusuklian ang nararamdaman nito. Hindi kasi type ni Fina si Emilio. Ang tipo niya sa lalaki ay yung malabad boy ang datingan. Kagaya ng mga nababasa niya. Pero si Emilio, kabaliktaran ito ng gusto niya. Pero kalat na sa atin na ginigipit kayo ng pinagkakautangan nyo. I'm not even asking anything in return, Fina. Hindi nga sabi. Problema namin to ng pamilya ko. Hindi namin kailangan ng tulong mo. But I know you're having a hard time.
At ayaw kong nahihirapan ka, Fina. Doon na natigilan si Fina. May kung anong nagpabilis sa tibok ng puso niya. Kumunot din ang kanyang noo sa pagkalito. Tsaka lang natauhan si Fina nang naramdaman na tila may tumalon sa paa niya. Napatingin siya doon at napatalo na lang sa gulat nang makitang palakayon. Ah! Alisin mo yan! Paalisin mo! Sigaw pa ni Fina at wala sa sariling napayakap na lang kay Emilio. Agad naman siyang nasalo ng lalaki. Tuluyan ang naibao ni Fina ang mukha sa bandang leeg ni Emilio at inaamin niyang mabango ito na para bang gusto niyang singhutin ng lalaki buong gabi. Pero syempre, hindi naman pwede yon. Wala na. Marahang sabi bigla ni Emilio. Sigurado ka? Oo, wala na. Unti-unting tinanggal ni Fina ang pagkakayapos niya kay Emilio at tumikim. Umaktong tila walang nangyari. Wala na nga ang palakang tumalon sa kanyang paanan. Nag-iwas siya ng tingin nang makitang tila iba makatingin si Emilio sa kanya. Bakit naman kasi may napadpad na palaka dito? Bulalas pa ni Fina. Takot kasi siya doon. Siguro, napaglaruan ng mga bata kanina dito. You know, kids and their ways to entertain themselves. Sagot pa ni Emilio. Pero parang blessing in disguise yung palakang yun . Dagdag nito at bahagyang napahalakhak. Doon lang napagtanto ni Fina na tila namumula ang pisngi ng lalaki. Blessing in disguise ka dyan? Hindi mo ba nakita yung itsura ng palaka? Nakakatakot kaya? Well, they were created that way by the Almighty God above. Wala naman tayong magagawa doon. But the bottom line here is, I got a hug from you. Naparolyo ang mga mata ni Fina pero ramdam niya sa loob niya ang tila paru-parong nagliparan sa kanyang tiyan. Dinamay mo pa talaga si Lord sa usapan . Bahala ka nga dyan. Akmang aalis na si Fina pero mabilis siyang nahawakan ni Emilio sa braso. Kaya napatigil na lamang siya. Ano? Taas kilay na tanong pa ni Fina. Pag-isipan mo yung offer ko, Fina. Kumunot ang noo ni Fina. Hindi ko na kailangan pang pag-isipan dahil same pa rin naman yung magiging desisyon ko. Hindi kailangan ng pamilya ko ang pera mo para mabayaran yung utang namin. Yun ang huling sinabi ni Fina bago tuluyang iwan ang lalaki. Umuwi rin naman siya at hindi na siya nagtaka na mabigat ang atmosphere sa loob ng bahay nila. Hindi na lang pinansin ni Fina yon at nagpahinga na lamang sa loob ng kanyang kwarto. Pumunta ulit si Fina sa flower shop niya kinabukasan. Nagbabaka sakali na baka ngayong araw ay meron na silang benta. Pero nabigulang ulit siya. Ngunit pagsapit ng hapon, tila nagkaroon ng himala. Ate, may benta tayo! May tumawag kanina at nag-order ng tulips. Balita pa ni Giselle. Agad namang natuwa si Fina doon. Talaga? Di nga. Oo ate, pero ipapadeliver daw natin sa address na to. Malapit lang naman yun dito ate. Pinakita nito ang note kung saan nakasulat ang address. Ako nang bahala, Jess. Basta ikaw na lang bahala dito sa shop ha. Sige ate, no worries po. Maganda ang mood ni Fina matapos noon. Siyempre ganado din siya na mag-arrange ng flowers na order sa kanila. Matapos noon ay nagpaalam na siya kay Giselle at pumara na ng tricycle. Oh, sa mga Almendralejo pala to, iha. Malapit lang. May okasyon din yata doon ngayon. Baka ayain kang makikain. Sabi pa ng tricycle driver nang sinabi ni Fina ang address. Hay naku kuya, hindi po ako pupunta doon para makikain no. Magdi-deliver lang po ako ng bulaklak. Okay Neng, sabi mo eh. Hindi na lang sumagot si Fina. Nakangiti siya sa biyahe habang papunta sa address na sinasabi kanina ni Giselle. Ilang minuto lang, narating nga nila ang malaking bahay o mas magandang sabihin na mansyon pala yun. Sa labas pa lang, dinig na sa loob ang boses ng mga nagkakasiyahan. Sabi ko sa'yo Ning may okasyon. Pasaro na lang ako Biro pa ng tricycle driver bago tuluyang umalis nang makuha ang bayad ni Fina. Naglakad na sa loob si Fina. Bawat tapak niya, agad niyang naramdaman ang karangyaan ng mga taong nakatira doon. Tsaka niya naalala ang sinabi ng driver kanina. Almendralejo. Iisa lang ang kilala niyang Almendralejo, si Emilio. Fina! Agad na napatingin si Fina sa tumawag sa kanya. Si Aling Openg yon, isa sa mga malapit na kaibigan ng mama niya. Aling Openg, kayo pala. Magdi-deliver lang po ako ng bulaklak.
Nakangiting saad ni Fina at pinakita ang bugkos ng bulaklak na hawak. Ay ganun ba? Tara at samahan na kita. Tumutulong kami dito ngayon sa mga almendraleho kasi maganda yung ani. Puro mga trabahador nila ang nasa labas. Kainuman ni Sir Emilio. Pagkukwento pa ni Aling Openg. Ganun po ba? Oo, ang bait-bait nga ni Sir Emilio eh. Kung tratuhin niya ang mga trabahador ay parang mga pamilya na rin niya. Hindi sinagot yun ni Fina at ngumiti na lang. Hindi naman bago sa kanya ang sabi-sabi ng iba na mabait talaga si Emilio. Hindi nga lang talaga niya ganaong binibigyan ng pansin kasi nga naman hindi niya gusto ito. Fina, you're here. Napatingin si Fina sa tumawag ulit sa kanya at nakitang si Emilio na yon. Namumula ang mukha nito. Halatang medyo nakainom pero alam pa naman ito ang ginagawa at nasa wisyo pa naman. Dito naka-address yung delivery ng bulaklak kaya napakamot sa likod ng ulo si Emilio. Yeah. Pa-order ng mom ko. Sagot nito at binalingan si Aling Openg. Pwede po bang iwan na sa inyo ang mga bulaklak? Paki-arrange po sa vase habang wala pa po si mommy. Naku, walang problema sir. Akin na, Fina. Kinuha ng ginang ang bulaklak. Thank you po. Sagot ni Fina. Sige, aalis na ako. Wait, wag na muna. Dun muna tayo sa labas. You should eat before you leave. Sagot pa ni Emilio at marahang hinila si Fina sa braso at giniya siya patungo sa garden. At habang naglalakad sila, ramdam ni Fina na tila bumaba ang kamay ni Emilio sa kanyang bewang. Hinahapit siya papalapit sa gilid ng katawan nito. Nang malanghap ni Fina ang panlalaking amoy na humalo sa amoy ng alak sa lalaki, parang nawala siya bigla sa katinuan. Ang ending, hinayaan niya si Emilio na mahila siya patungo sa mga taong nagkakasiyahan. Dinala siya nito sa isang table kung saan may mga nagiinuman na lalaki, katabi ang kani-kanilang mga asawa. Ayun, may kasama naman pala ang bata natin, hindi na mag-isa. Bungad ng isang trabahador na medyo namumukhaan ni Fina, si Mang Kiko bago sila nagtawanan. Si Emilio naman ay napangisi na lamang. Sabi sa inyo tay darating din yung araw na hindi na ako mag-isa sa inuman. Malokong sakay din ito sa trip ng ibang mga trabahador. Mas lumakas tuloy ang hiyawan doon. Pakiramdam ni Fina, namumula na siya ng husto. Nahihiya siya na hindi niya alam dahil nariyan na naman ang bilis ng tibok ng puso niya. Bakit ba kasi siya napunta sa ganitong sitwasyon? Pinaghila ni Emilio si Fina ng upuan. Siyempre, sa tabi nito at talagang nag-adjust pa ang ibang mga kainuman nila para may maupuan si Fina. Anong gusto mo? Ikukuha kita. Saad ni Emilio kay Fina. Bahagyang inilapit ang muka sa babae dahil halos hindi na magkarinigan. May nagbukas na kasi ng video okay, kaya yun na ang nangibabaw sa ingay. Yung pansit na lang tsaka Shanghai. Sagot ni Fina. Si Emilio pa yung mismong nagsandok ng kakainin niya. At wala sa sariling napahawak si Fina sa braso ng lalaki nang napadami ang kuha nito ng pagkain niya. Okay na yan, sabi ni Fina kay Emilio. Bumaba ang tingin ni Emilio sa kamay ni Fina sa kanyang braso. Tila may kislap sa mga mata nito habang nakatingin doon bago tumayo. Sige, basta kung gusto mo pa, huwag kang mahihiyang magsabi Halos hindi makakain si Fina dahil sa napupuno ng tuksuhan ang table nila. Tapos si Emilio, parang ibang tao ito ngayon. Parang mas malakas ang loob nito ngayon dahil nakainom. Binulungan tuloy siya ng babaeng katabi niya na asawa ng isa sa mga trabahador na kainuman din ni Emilio. Ang tapang ngayon ni Sir Emilio, no? Ganyan talaga yan kapag nakainom, parang ibang tao. Humahagik-hik na sabi pa nito. Parang napangiwi na lamang si Fina pagkarinig doon. Ilang saglit lang, gusto nang umuwi ni Fina. Pero hindi niya matsyempuhan na magpaalam. Tapos si Emilio sige lang ng sige kapag pinapasyat. Ayaw tanggihan ang mga trabahador. Hanggang sa nakaramdam na lamang si Fina na puno na ang pantog niya. Nagpaalam siya sa katabi. Emilio, nasan yung CR niyo? Bulong niya dito pero mukhang hindi yun nadinig ng lalaki dahil mas lumapit pa. What is it? Ulit pa na tanong nito. Ang sabi ko nasan yung CR niyo? Naiihi ako. Sagot pa ni Fina. Oh, samahan na kita. Bago pa man makatanggi si Fina, narinig na niya ang tuksuhan ng mga iba sa kanilang table. Uy, Sir Emilio! Anong pinagbubulong-bulungan niyo dyan ng nobya mo? Binalingan ito ni Emilio at ngumisi. Secret po. Malokong sabi nito. Samahan ko lang siya. Paalam nito kalaunan at inalalayan ng tumayo si Fina.
Naku, mukhang magsusolo na. Tukso pa ng iba. Pinigilan ni Fina ang umiwi at tumalikod na lamang sa kanila. Agad naman siyang sinamahan ni Emilio patungo sa kanilang banyo. Here. Pinagbuksan siya ni Emilio ng pintuan nang narating nila ang banyo. Thanks, sagot ni Fina. Bahagyang umatras si Emilio pero dahil medyo may tama na nga sa alak, parang matutumba na ito. Agad namang nataranta si Fina at mabilis na hinila ito sa kamay. Ang ending, napayakap ito sa kanya at napasubsob sa kanyang leeg. Huy, kaya mo pa ba? Tanong pa ni Fina at tinapik-tapik pa ang pisngi ni Emilio. Isang halakhak ang namutawi sa labi nito. Of course, kaya ko pa. Bulong nito at bahagyang suminghot pa sa leeg ni Fina. Agad nakiliti si Fina sa ginawa nito at pinipigilang matawa nang maramdaman ang pagtama ng patubong balbas nito sa balat niya. Sure ka? Yes, my senyorita. Parang nagtumbling naman ang puso ni Fina nang marinig ang naging tawag sa kanya ni Emilio. Pero agad niyang kinalma ang kanyang sarili at inalis ang mukha ni Emilio sa kanyang leeg. Sinapo niya ang pisngi nito. Umayos ka, hindi kita jowa. Tila warning na saad ni Fina kay Emilio. Ngumisi pa si Emilio. Hindi pa sa ngayon. Hindi kita type, okay? Kaya hindi talaga kita magiging jowa. You're not sure about that, honey. Ramdam ni Fina ang pag-iinit ng kanyang pisngi kaya naman bago pa makita ni Emilio ang pamumula niya, pumasok na siya sa banyo at umihi. Ilang minuto siya doon dahil kinakalma pa niya ang kanyang sarili. Nang lumabas, nakatayo pa rin sa gilid si Emilio at nakasandal sa pader. Kakausapin na sana niya ang lalaki at magpapaalam na, pero mabilis siya nitong hinila pabalik muli sa labas. Ba't ang tagal niyo, sir? Siguro may ginawa kayo, no? Tukso pa nung isa. Namula si Fina doon, itatanggi na sana pero naunahan na naman siya ni Emilio na magsalita. Meron, pero secret lang daw. Malokong sagot nito kaya nagsigawan na naman sila. Umupo na ulit sila at habang tumatagal, hindi maiwasang makinig ni Fina sa mga kwentuhan nila. May mga topic din naman silang may sense, lalo na nang dumako ang usapan sa maisa na mga almendraleho. Ibinida nila kung gaano kaganda ang pagpapatakbo ni Emilio. Hindi na maitatanggi yun ni Fina sa sarili. Nang pumatak na ang 7:00 ng gabi, bangingi na talaga si Emilio. Pipikit-pikit na ito sa tabi ni Fina. Naku, lasing na talaga si Sir. Alalayan mo na siya't iakyat sa itaas, Fina. Sabi ni Ate Grace, ang katabi ni Fina. Ha? Pero bakit ako? Bakit hindi ikaw? Jowa mo naman si Sir eh. Hindi po. Hindi na natapos ni Fina ang sasabihin dahil may isang trabahador ang bumagsak sa lapag na lasing. Agad nilang tinulungan ito kaya naman nawala na kay Fina ang atensyon. Napatingin na lang si Fina kay Emilio nang muli itong dumilat. Hindi ko na kaya. Bulong pa ni Emilio bago humawak sa kamay ni Fina. Help me. Gustong tumanggi ni Fina pero wala naman na siyang nagawa nang hilahin na siya ni Emilio patayo ng table at akbayan pa siya. Lalayo na sana si Fina pero talagang susuray-suray na si Emilio sa paglalakad. Hinayaan na lang sila ng ibang kasama nila doon. Napabuntong hininga na lamang si Fina at inalalayan si Emilio paakyat. Nasaan ba yung kwarto mo? Umayos ka nga at sobrang bigat mo. Reklamo pa ni Fina. Second floor. First room on the left. Sagot pa ni Emilio. Umakyat na sila at mukhang kahit papano ay may wisyo pa naman si Emilio dahil nagawa pa nitong ihakbang ang paa paakyat sa hagdan. Nang narating ang pintuan, si Fina na ang nagbukas noon at ipinasok si Emilio doon. Dahil mabigat ang lalaki, hindi sinasadyang mawala ng balanse si Fina at napabagsak na rin siya sa kama. Emilio! Sigaw niya sa pangalan ng lalaki pero umungo lang ito at yumakap sa kanya ng mahigpit. Huy! Bitaw nga! Uuwi na ako! Stay please. Bulong pa ni Emilio. At nagulat na lamang si Fina sa mga sumunod nitong ginawa. Umibabaw ito sa kanya at tinitigan siya ng mariin sa mga mata. Ang ganda mo. Namilog naman ang mga mata ni Fina doon pero nang napatitig sa mga mata ni Emilio, tila umatras lahat ang mga dapat niyang sasabihin. Ang ganda rin kasi ng mga mata nito hanggang sa hindi na siya pumalag sa hawak ng lalaki. Lumamlam ang kanyang tingin at hindi na namamalaya ng unti-unting paglapit ni Emilio. Wala sa sariling napapikit si Fina. At ilang segundo lang, naramdaman na niya ang pagdampi ni Emilio ng labi nito sa kanya. Parang may sumabog na fireworks bigla.
at nawalan na ng pakialam si Fina sa lahat. Ang atensyon niya ay sa labi ni Emilio na tila may kakaibang hatid sa buong himaymay ng katawan niya. Kaya imbis na itulak ang lalaki, mas niyakap niya pa ito't hinalikan ng mas marubdob. "You'd be the death of me, Fina. Hindi ko na kayang magpigil pa." Bulong pa ni Emilio bago bumaba ang halik nito sa leeg ni Fina. Impit lang na napaungol si Fina dahil sa mga halik nito, hanggang sa hindi na niya namamalayan pa ang mga sumunod na nangyayari. At walang makapang pagsisisi si Fina sa katawan niya. Ang mga halik at haplos ay mas naging mainit. Ang mga saplot nila sa katawan ay unti-unting natanggal hanggang sa mas naramdaman na nila ang katawan ng isa't isa. At nang maramdaman ni Fina ang sakit at sarap na hatid ni Emilio, parang mababaliw siya dahil tila nakawala sa isang malaking hawla si Emilio. Parang naglaho bigla ang good boy image nito. Parang naging maginoo pero medyo bastos na ito sa kanyang paningin. Hanggang sa nauwi sa pagod at antok si Fina. Pagdilat niya, akala niya panaginip lang ang lahat. Pero hindi. Nangyari ang mga nangyari kagabi. "Napakatanga mo talaga, Fina. Ang tanga-tanga." Sermon niya pa sa kanyang sarili bago pulutin ang mga damit kahit na hirap siyang kumilos. At si Emilio, tulog na tulog pa rin kaya kinuha ng tsansa yun ni Fina para magbihis at makaalis kahit na sobrang sakit na ng katawan niya at ang nasa gitna ng kanyang hita. "San ka galing?" Yan agad yung salubong ni Faida kay Fina pag uwi ng bahay nila. Sa flower shop po. Doon po ako natulog." Sagot ni Fina kahit na medyo kabado pa. Halatang hindi naniwala si Faida doon pero mabuti na lang at dumating ang mama nila at may magandang balita. Nabawi na nila ulit ang pwesto sa palengke kaya pwede na ulit silang maglako doon. After lunch na nang bumisita ulit si Fina sa flower shop niya kasi hindi talaga niya kayang dumiretso agad doon. Naiintindihan naman yun ni Giselle. "Ate, parang may bago sa'yo ngayon," saad ni Giselle habang nag-a-arrange si Fina ng bulaklak. Kumunot ang noo ni Fina at agad na nag-iwas ng tingin. "Ano ba yung bagong pinagsasasabi mo dyan? Para kasing iba yung glow mo ngayon. Parang ano? Parang nadiligan." Humagalpak sa tawa si Giselle kaya napasinghap na lang si Fina. Paano naman kasi nalaman yun ni Giselle? Masyado bang halata? Hindi alam ni Fina kung paanong nalaman yun ng assistant niya. "Uy, si ate, natahimik." "Parang totoo ah. Kaya siguro hindi ka na bumalik dito sa shop no?" Tukso pang muli ni Giselle. "Hindi ah. Asus? Wala namang masama doon ate. Nasa 21st century na tayo at wala na sa panahon ng kopong-kopong. Walang dapat ikahiya kapag nakikiano ka sa ibang tao as long as walang sabit." Kiming napangiti na lamang si Fina sa sinabi ni Giselle. Hindi na lamang niya ito gaanong binigyan pa ng pansin. Ilang saglit lang ay nagpaalam na muna si Giselle dahil magla-lunch na ito. Kaya si Fina na muna ang magbabantay sa shop. Hindi nagtagal, may dumating bigla na customer. Pero parang gusto namang mapaatras ni Fina pagkakita sa lalaking bagong dating. "Magandang hapon." Agad na bati ni Emilio na may magaang ngiti sa labi. Ang sumunod na ginawa ng lalaki ay nagpahigit sa hininga ni Fina. Bigla lang naman itong umuklo at pinatakan siya ng isang magaang halik sa labi. Namilog tuloy ang mata niya na siyang bahagyang kinatawa ni Emilio. "Why are you surprised?" Tanong pa ng lalaki. "Hindi mo kasi dapat ginawa yun." "At bakit naman?" "We did more than that last night." Sagot pa ni Emilio kaya naalarma si Fina kasi baka may makarinig. Pinandilatan niya ng tingin ang lalaki. "Baka may makarinig sa'yo." "So what?" "Let them know about us." "Us? Walang tayo, uy." Kumunot ang noo ni Emilio. "So you're saying na yung nangyari sa atin kagabi, wala lang?" "Oo, kumbaga one night stand lang." Lakas loob na sagot ni Fina kahit na parang kinakabahan siya bigla nang makita ang tila pandidilim sa ekspresyon ni Emilio. "No, it's not. Gusto mo bang gawin natin ulit yon para maipadama ko sa'yo na hindi lang basta one night thing ang habol ko?" May pagbabanta sa tono ng boses ni Emilio. Umigting ang panga nito, halatang nagpipigil ng inis. At sa totoo lang, ramdam ni Fina ang kiliti sa loob niya pagkarinig niya sa tono nito. Bad boy na bad boy ang datingan. Bakit kasi parang nagbago ito matapos ang gabing yon? "Wala tayong relasyon, Emilio.
Hindi na mauulit yun. Sabi pa ni Fina at tinalikuran ang lalaki. At muling binalikan ang bulaklak na ina-arrange kanina. Hindi sumagot agad si Emilio, pero dinig ni Fina ang yabag nitong papalapit sa kanya. At nagulat na lamang siya sa sunod nitong ginawa sa kanya. Niyakap siya mula sa likuran ni Emilio. I know that you're not ready for that yet. Pero wag kang mag-alala, Fina. Kayang-kaya ko na maghintay. Tila naumid ang dila ni Fina pagkarinig noon, pero kulang na lang tumambling ang puso niya. Lalo pa nang paraanin ni Emilio ang labi nito sa gilid ng leeg ni Fina. Emilio, tawag niya dito. Tila sinasaway ang lalaki. Bahagyang napahalakak si Emilio. Sorry. Ang hirap lang magpigil eh. You're making me crazy, honey. Saad nito kaya naman pakiramdam ni Fina ay sinusunog ang pisngi niya dahil sa pag-iinit noon. Sa mga sumunod na araw, tila naging rutina ni Emilio ang pagbisita sa flower shop ni Fina. Minsan nga ay may dala rin itong pagkain para sa kanila kaya sabay silang nagla-lunch. Nakakahalata na nga si Giselle pero hindi na lang naman ito nagsasalita. Kumusta ang lasa? First time kong lutuin yan. Tila excited pa si Emilio na tanong kay Fina. Simpleng adobo lang naman kasi yon pero ewan ba ni Fina, masarap talaga siya at hindi niya aaminin yon sa lalaki. Okay lang. Tila walang ganang sagot pa ni Fina. Okay lang? You don't like it? Hindi sa ganun. I mean, pwede na sa taong gutom. Natatawang sambit ni Fina pero hindi naman natuwa doon si Emilio. I get it. Hindi masarap. Akin na. Mag-order na lang ako online ng bago. Joke lang! Saad pa ni Fina kay Emilio. Masarap, okay? Pwede ka nang mag-asawa. Biro pa niya kasi yun naman yung sinasabi ng mga tao kapag nasasarapan sila sa pagkain. Really? Ready ka na ba? Bigla namang napaubo si Fina doon at napainom ng tubig. Bakit naman ako yung tinatanong mo dyan? Alam mo nang sagot dyan, Fina. Ikaw lang naman yung gusto kong pakasalan eh. Napalunok na lang si Fina. Ramdam niyang tila sinusunog ang pisngi niya sa kilig. Oo, kinikilig siya. Pero dapat bang maramdaman niya ito? Bakit naman kasi parang magic na tila nagbago ang tingin niya sa lalaki? Parang nagsimula ang lahat ng ito nang may nangyari sa kanila. Anyway, baka hindi pala ako makapunta dito bukas at sa mga susunod na araw. Sabi bigla ni Emilio kaya napatingin si Fina sa kanya. Bakit? May pagkakabisihan ka ba? Tanong pa ni Fina, kahit na may kung ano siyang naramdaman sa dibdib, sa kaisipan na hindi makikita ang lalaki sa mga susunod na araw. Yeah, tutulong ako sa maisan tapos inventory na rin. Kailangan nandun ako. Unti-unting tumango si Fina. Okay. Sagot niya pero hindi na niya naitago ang tila lungkot sa kanyang muka. Nagulat na lang siya nang marahang hawakan ni Emilio ang pisngi niya. Don't miss me too much. Babalikan naman kita kaagad kapag tapos na yung trabaho ko dun eh. Sinong nagsabing mamimiss kita? Mukha mo? Napahalakhak si Emilio. Okay. Hindi mo ako mamimiss, pero ako, mamimiss kita. Umirap si Fina. Pakialam ko. Ang taray naman ng honey ko na yan. Mapaglarong sambit pa ni Emilio. Parang ewan tuloy sila doon. Sinusuyo pa ni Emilio si Fina na akala mo talaga'y magjowa na sila. Ilang saglit lang ay nagpaalam naman na ang lalaki't uuwi na. At kagaya nga ng sabi ni Emilio, naging busy talaga ito na inabot na ang isang linggo na hindi na ito nakakabisita. Ewan ba ni Fina at hinahanap-hanap na niya ang presensya nito. Kung ako sa'yo ma'am, puntahan mo na lang. Malapit lang naman yung maisan dito eh. Halatang miss na miss mo na. Tukso pa ni Giselle kay Fina isang araw sa shop. Agad na namula si Fina. Sinong namimiss? Wala ah. Patay mali siya na anya. Asus, kunyari hindi alam na si Sir Emilio yung tinutukoy ko. Ikaw ma'am ha. Klingi ka palang jowa. Klingi-klingi ka dyan, magtrabaho ka na nga lang. Humagikhik si Giselle. Okay po. Hay, sana all in love. Napalunok na lang si Fina. Siya? In love na ba talaga siya kay Emilio? Parang ang hirap namang paniwalaan. At mas mahirap paniwalaan na nagsara siya ng maaga sa araw na yon para puntahan ng maisan kung nasaan si Emilio ngayon. Oo, talagang nagpunta si Fina. Hindi niya alam kung bakit hinahanap-hanap niya ang lalaki. Fina! Naku Fina, ikaw pala! Agad bumaling si Fina sa tumawag sa kanya at nakitang si Ate Grace pala yon.
Pamilyar pa siya dito kasi isa ito sa mga nakasama niya sa table nung nag-inuman sina Emilio at mga trabahador nito. Ate Grace, ikaw pala. Si Sir Emilio ba yung hanap mo? Tamang-tama at nagpapahinga siya ngayon. Kita mo yung maliit na bahay doon. Nandoon siya. Itinuro nito ang isang bahay na hindi naman kalayuan sa kanila. Ganun po ba? Hindi po ba ako nakakadistorbo? Anong nakakaistorbo? Hindi no. Baka matuwa pa yun kapag nakita ka. Humagikik si Ate Grace. Pero una na ako sa'yo ha. Kailangan ko nang umuwi at may asikasuhin pa ako. Sige po, walang problema. Ilang saglit lang, tinungo na ni Fina ang maliit na bahay doon. Medyo maputik din ang daan kaya nahirapan siya. Pero sa awa ng Diyos, nakarating din naman siyang safe. Tao po. Katok pa ni Fina sa pintuan. Walang nagbukas nung una pero ilang saglit lang, bumukas ang pintuan at bumungad kay Fina si Emilio nakakaligo lang dahil basa pa ang buhok at hubad pa ang itaas nito. Nakapantalo naman ito pero hindi maiwasang mapalunok ni Fina nang maramdaman na tila uminit bigla. Hey, andito ka pala. Totoo ba to? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Emilio at giniya si Fina sa loob. Hindi, imagination mo lang to. Malokong sagot ni Fina kaya natawa ang lalaki. This is really a surprise. Halika, dito tayo. Aya pa ni Emilio at iginiya si Fina papunta sa kwarto. Wait, hindi ako nagpunta dito para makipag ano? Alam mo na, hindi mapigilang mapangisi ni Emilio at unti-unting lumapit kay Fina. Kitang-kita niya ang tila paglunok ng babae nang mapadako sa katawan niya ang tingin. Iniisip mo bang gagawin natin ulit yung ginawa natin sa bahay? Yung sa kwarto ko? Mapang-akit na saad pa ni Emilio kaya kinakabahan lalo si Fina. Hindi ah! Itutulak sana ni Fina ang lalaki pero mabilis nitong nahuli ang kanyang kamay at pinadaan sa kanyang abs. Emilio! Asik pa ni Fina at halos magmukha ng tusino ang pisngi niya sa pula. You're blushing. Hindi! Napahalakhak si Emilio. Huwag kang mag-alala. Hindi naman natin gagawin ulit yon kapag hindi mo gusto eh. I won't force you, Fina. But for now, dry my hair. Saad nito at may inabot sa likod ni Fina. Tuwalya pala ito. Yun pala ang dahilan kung bakit lumapit siya kay Fina kanina. Kaya parang gusto na lang lumubog sa hiya nito. Kinuha ni Fina ang tuwalya kay Emilio at pumasok sila sa kwarto. Umupo sa dulo ng kama si Emilio at ipinarte ang dalawang hita upang may espasyo sa gitna niya si Fina. Come on honey, hindi naman ako nangangagat. Pakituyo na lang yung buhok ko. Malokong sabi pa ni Emilio. Oo na po, senyorito. Sarkastikong saad pa ni Fina. Ngumisi lang naman ang lalaki at napapikit na lang ng dumampi ang tuwalya sa buhok niya na hawak ni Fina. Tila mas narelax si Emilio at doon na aninag ni Fina ang pagod sa mukha nito. Hindi ka man lang ba nagpahinga sa trabaho mo? Tanong pa ni Fina. Nagpahinga. Bakit parang pagod na pagod ka? Nagpahinga ako pero hindi sapat. Wala ka naman eh. You're my strength in everything, you know. Pinigilan ni Fina ang ngiti sa labi. May strength ka pang nalalaman dyan. Basta magpahinga ka minsan kapag masyado nang mabigat yung trabaho mo. Yes, my senyorita. Yumakap ito bigla sa bewang ni Fina na kinagulat niya sa huli. Hindi na lang umalma si Fina dahil halatang pagod na pagod ang lalaki. Hinaplos-haplos na lang niya ang buhok nito hanggang sa antukin. Umuwi rin naman si Fina agad at nagpaalam kay Emilio nang lumalim na ang gabi. Ayaw pa siyang pakawalan ng lalaki pero hindi na siya nagstay doon ng matagal. Pagkarating sa bahay nila, dinig niya ang tila masayang tinig ng kanyang pamilya. Diyos ko, mabuti naman na tumigil na sila. Hindi ka na nila hahabulin sa utang mo, Felix! Bulalas ni Helen at napayakap na lang sa asawa na sobrang saya. Kaya nga pa, hindi na natin kailangang ibenta yung ilang mga ari-arian natin. Saad ni Faida at napaluha na lang din sa tuwa. Maging ako man ay hindi makapaniwala. Pero hulog talaga ng langit ang kung sino mang nagbayad sa utang ko. Pangako, hinding-hindi na talaga ako babalik sa bisyo ko. Totoong-totoo na to. Sabi pa ni Felix. Naabutan ni Fina na magkayakapan ang mama at papa't ate niya. Pero sa narinig na usapan, tila may ibang kutob si Fina. Totoo po ba na bayad na yung utang mo pa? Tanong niya nang pumasok. Oo, Fina. Ayaw ipagsabi kung sino ang nagbayad eh. Pero salamat na lang sa mabuting puso ng taong yun. Pagpalainawa siya ng Diyos.
Hindi na madadama yung flower shop mo, Fina. Malayang-malaya ka nang makapagbenta doon hanggat gusto mo, sabi pa ni Faida. Hindi talaga magawang maging masaya ni Fina sa gabing yon. Lalo pat may kutob talaga siya na baka si Emilio ang nagbayad ng malaking utang nila. Kailangan niyang kumpirmahin yon. Ang kaso nga lang, walang lakas ng loob na tanungin ni Fina si Emilio tungkol doon. Pati na sa mga sumunod na araw. Paano ba naman kasi? Laging puro masasayang moments ang meron sila. At ayaw namang sirain ni Fina yon. Kahit simple lang, parang meaningful bigla ang moment na yon. Kagaya ng paglalakad nila sa may park kung saan siya unang nakausap si Emilio. "Can I hold your hand?" Tanong bigla ng lalaki. "Ha? Sige," sagot ni Fina. Medyo nag-aalangan pa pero gusto rin naman niya. Agad namang hinawakan ni Emilio ang kamay niya at parehas na silang nakangiti habang naglalakad. "By the way, next week, sama ka." Aya pa ni Emilio. "Saan naman?" "Sa barangay hall lang naman. Tutulong lang mag-pack ng mga relief goods. If you're not busy." "Ha? Tignan ko pa." "No worries. Basta, after nun, pwede tayong dumiretso sa bahay. Malapit lang naman." Saad ni Emilio, tila may gustong iparating. Pero bago pa ma-question yun ni Fina, agad namang umalma ang lalaki. "And for the record again, hindi natin gagawin ang bagay na yun At kapag nakapag-isip-isip na rin ako, we can just do that again after our marriage. Mas masarap kapag ganun." Agad namang pinamulahan ang pisngi ni Fina. "Ikaw talaga? At teka lang, talagang sure na sure ka na sa akin Ni hindi ka nga sure kung parehas tayo ng nararamdaman." "I'm just confident. Hindi mo naman ako pupuntahan lagi sa maisan para bisitahin lang That means something." Doon naman natahimik si Fina. Kasi sa totoo lang, parang naging parte na ng routine niya yon. Kapag minsan hindi nakakapunta si Emilio sa flower shop niya, siya na ang pumupunta dito. Hindi na lang niya pinansin ang lalaking abot langit ang ngisi dahil sa hindi niya pagsagot. Para na rin kasing kinumpirma niya na tama ang hinala ng lalaki sa kanya. "Uy, nandito ka rin, Fina." Bati ni Badet kay Fina nang nasa barangay hall na siya. Sumapit na ang araw na sinasabi ni Emilio sa kanya. At syempre nagpunta si Fina dahil masisilayan niya rin naman ang lalaki kalaunan. Napatingin si Fina kay Badet. Oo, tutulong lang din," sagot niya at bahagyang natawa para maibsan ang tensyon sa kanilang pagitan. Hindi kasi talaga maganda ang kutob ni Fina kay Badet. Noon pa niya napapansin na lagi siyang ichinichismis ng babae sa mga bagay na hindi naman totoo. Hindi naman yun pinapansin ni Fina dahil alam niyang insecure lang sa kanya si Badet minsan. "Tutulong ka? So ibig sabihin magdodonate ka rin ng malaki kagaya ng mga almendraleho?" Umiling si Fina. Hindi. I mean, dito ako tutulong magpapack ng mga grocery package." "Ay, akala ko ba nakaluwag-luwag ka na?" Tila mapang-insultong sabi pa ni Badet. Doon na parang nakaramdam ng kakaiba si Fina. Pero kinalma pa rin niya ang kanyang sarili. "Hindi, saan mo naman nakuha ang balitang yan?" Kasi di ba nga, binayaran na ni Emilio yung utang nyo. Tapos yung pwesto nyo sa palengke, siya na rin mismo yung umaasikaso kaya tuloy-tuloy na sa pagbebenta yung mama mo doon. At ano pa ba? Umakto ito na tila ba may iniisip. Yung ate mo, natanggap na yata siya sa trabaho sa malapit na pabrika na pagmamay-ari din ng mga almendraleho. At ikaw naman, dumadami na yung mga customers mo sa flower shop mo, 'di ba? Kumunot ng tuluyan ang noo ni Fina. Hindi niya alam ang tungkol doon. At ang ipinaparating ni Badet ay parang dahil lahat yon kay Emilio. "Diretsuhin mo na nga lang ako ng gusto mong iparating, Badet." Mapang-insultong tumawa ang babae. "Ay, hindi pa ba klaro sa'yo? Yang mga tinatamasa mo ngayon at ng pamilya mo, dahil yan lahat kay Emilio. Ano, nag-e-enjoy ka sa paglustay sa pera ni Emilio? Sarap ng buhay Hindi totoo yung sinasabi mo." Madiing sabi pa ni Fina dahil ayaw niyang paniwalaan ang mga sinasabi ni Badet. Kasi bakit naman kasi talaga siya maniniwala? Isa unang beses na nag-offer si Emilio sa kanya ng tulong, hindi naman niya tinanggap. Wow! In denial ka pa sa lagay na yan Ano? Naniniwala kang swerte na bigla na lamang umangat yung buhay niyong mag-anak? Hay nako Fina, masyado mong ginalingan yung pag-akit kay Emilio. Sigaw ni Badet nang nasampal na lang siya ni Fina. "Wisit kang babae ka? Ba't mo ginawa yun? Anong karapatan mo?" Susugod na rin sana si Badet at sasabunutan si Fina nang bigla na lamang may pumagitna sa kanila. Dumating si Emilio at yumakap kay Fina upang maprotektahan ito mula kay Badet.
Emilio! Dinig ni Fina na sigaw ni Badet. Hindi mo dapat ipinagtatanggol ang babaeng yan. Pineperahan ka lang niya. Isa siyang malaking gold digger. Shut up! Wala kang karapatan na pagsabihan siya ng ganyan. Sigaw bigla ni Emilio nang hinarap si Badet. Maraming nakarinig doon. Bakas na bakas ang gulat ng mga tao sa barangay hall. Dahil kalmadong tao si Emilio, hindi ito basta-bastang nagagalit. Pero ngayong nakikita nila na galit ito ay medyo natakot na rin sila. Wala akong pakialam kung anong gustong sabihin ng mga tao kay Fina. Basta ang mahalaga sa akin ay hindi siya mahirapan. If paying their debt and giving her money will make her happy, gagawin ko yon. Ganun ko siya kamahal. Saad pa ni Emilio kay Badet. At wala kang karapatan na questionin ang lahat ng yun. Kung kanino ko man gustong gastosin yung perang pinaghirapan ko, problema ko na yun. You don't have a say on that. Natahimik na lang ang lahat. At si Badet naman ay umiiyak na. May lumapit ditong babae na niyakap siya at napakagulgol na lang. Tigalgal pa rin si Fina. Namalaya na lamang niya ang sarili na hila ni Emilio patungo sa bahay nila dahil malapit ngayon sa barangay hall. Dumiretso sila sa loob ng kwarto ng lalaki. Pinaupo ni Emilio si Fina sa dulo ng kanyang kama. Si Emilio naman ay paluhod na naupo sa harap ng babae at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi na napigilan pa ni Fina ang luha nang masagana itong umagos sa kanyang pisngi. Totoo ba yung mga sabi ni Badet na ikaw yung nagbayad ng utang namin? At ikaw din yung dahilan kung bakit may pwesto na ulit si Mama sa palengke at yung bagong trabaho rin ni ate? Honey, di ba sinabi ko na sa'yo ayokong mahirapan ka? Sagutin mo na yung tanong ko, Emilio. Fina, it doesn't matter. Mahalagang malaman ko. Kasi ang labas dito pineperahan kita at ng pamilya ko, no. Okay? Hindi ganun yun, okay? Hindi. Hindi sa'yo. Pero paano yung mga taong nasa paligid natin? Ganun ang tingin nila. Ako pa ang naging dahilan ng pagkasangkot mo at ng pamilya mo sa kahihiyan. I don't care about other people. Ang mahalaga lang naman ikaw at ako. I love you, Fina. Hinalikan ni Emilio ang kamay ni Fina. Hinila ni Fina ang kanyang kamay at nag-iwas ng tingin. I'm sorry pero magpakatotoo na lang tayo dito. Hindi laging sapat yung pagmamahal para sa isang relasyon. Yun ang huling sinabi ni Fina bago tuluyang umalis doon. Dahil pinanghinaan ng loob si Emilio, hindi na niya nagawang habulin pa ang babae. Umuwi si Fina na umiiyak at naabutan ng pamilya niyang masaya sa sala. Simula nang mabayaran ang utang nila, parang mas naging magaan ang aura nila. Hindi na niya kinausap ang mga ito at dumiretso sa kwarto at umiyak ng umiyak. Yon ang nakatulugan ni Fina sa gabing yon. Nagising nga lang siya na tila nangangasim ang sikmura niya nang nakita ang mama niyang kumakain ng biko na ilalako rin mamaya sa palengke. Ma, ang pangit ng amoy niyang biko mo ngayon. Hindi mapigilang komento ni Fina habang nagmumumog sa lababo. Napasuka kasi siya bigla nang maamoy ang biko. Anong pangit ang amoy? Kakaluto ko lang nito kaninang madaling araw. Hindi ma, iba talaga yung amoy. Ibibenta mo ba yan? Baka sumakit yung tiyan ng mga customers natin Ilang saglit lang, bumaba na rin si Faida upang maghanda sa pagpasok sa kanyang trabaho. Ano ba yan, Fina? Mas marunong ka pa kay mama Mabaho ka dyan. Para ka namang buntis kung mandiri dyan. Sabi pa ni Faida. Imbis na kontrahin ng kapatid, natahimik si Fina. Kinabahan siya nang may mapagtanto. Hindi pa siya dinadatnan. Sumeryoso na rin ang mama niyang nakarinig sa sinabi ni Faida. Mamaya pumunta ka sa pharmacy, Fina. Utos ng mama nila at doon pa lang, alam na ni Fina ang ibig nitong sabihin. Kinabahan si Fina na hindi na siya nakapasok sa flower shop. Mabuti na lang, kaya naman ni Giselle doon kahit mag-isa lang. Matapos ng agahan, nagtungo nga sa malapit na pharmacy si Fina at bumili ng 3 pregnancy test. Pagka-uwi ay agad niyang ginamit yon. Nanghina siya ng ilang segundo. At pare-parehas ang lahat ng naging resulta nun. Positive. Diyos ko. Bulong na lang ni Fina sa kanyang sarili. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman niya. Saya kasi may biyaya sa loob niya ngayon. At takot? Kasi paano kung hindi matanggap ni Emilio? Pero deserve din naman ng lalaking malaman ng tungkol sa pinagbubuntis niya. Kaya naman kahit hindi pa tuluyang ayos kung anumang meron sila, pinuntahan ni Fina ang lalaki sa maisan. Saktong nagpapahinga naman ito. Fina! Gulat na saad ni Emilio. You're really here. May importante lang akong sasabihin. Hindi naman ako gaanong magtatagal. Sure. Upo ka na muna dito.
Do you want anything? Gusto mo ba ng juice, coffee, water? Gusto ko ng mangga. Nakita kong may bunga yung mangga sa tabi nitong bahay. Ikuha mo ko nun, ngayon na. Hindi alam ni Fina kung bakit yun yung hanap niya ngayon. Pero na-realize niya, ito na ba ang sinasabi nilang paglilihi? Mukhang ito na nga, at hindi siya makapaniwala na nararanasan niya yon. Ilang saglit lang, lumabas na si Emilio at sinundan naman ito ng tingin ni Fina sa may bintana. Inakyat lang nito ang puno ng mabilisan. At ilang saglit lang, bumalik ito sa loob at ito na rin mismo ang nagbalat para kay Fina. Anong gusto mong sausawan? Bagoong. Okay. With ketchup? Bagoong with ketchup? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, may problema ba? Wala. Mabuti na lang at kumpleto yung ricados ko dito. Ilang minuto lang ay binigay na ni Emilio kay Fina ang nakamangkok na nahiwang mangga at nakaseparate na maliit na mangkok para sa bagoong niyang may ketchup. Agad na natakab si Fina na hindi na napigilang kumain dahil talagang nanubig na ang bagang niya. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkain na hindi na niya napansin na nakatitig na sa kanya si Emilio hanggang sa matapos siya. Masarap? Yummy. Napahalakhak si Emilio. Ang sarap mong panoorin habang kumakain. Para kang naglilihi. Doon lang tila natigilan si Fina. Saktong naubos na niya ang mangga at napatitig na lang ng diretso sa lalaki. Yun dapat yung gusto kong sabihin sa'yo ngayon, Emilio. Nag-pregnancy test ako kanina. Positive yung lumabas. Saad pa ni Fina. Pero wag kang mag-alala. Karapatan mo namang malaman yun bilang ikaw yung ama ng dinadala ko. Hindi ko ipagdadamot yung anak natin. Pwede naman tayong mag-settle sa co-parenting na lang. Basta maayos yung sistema natin. Maiintindihan yun ng anak natin habang lumalaki na siya. Wait. Naplano mo na lahat ng yan? Oo. Pinag-isipan ko na lahat bago sabihin to sa'yo ngayon. How sure are you na magsasettle lang ako sa basta co-parenting? Taas kilay pang tanong nito. Agad namang nakaramdam ng takot si Fina. Siyempre alam niyang mayaman ito at kayang gawin ang gusto dahil may pera siya. At natatakot si Fina na baka isang araw, kunin ni Emilio ang anak nila. Emilio, ako naman yung nanay ng anak natin. Di ba't nasa batas naman na kapag bata pa yung anak, sa nanay siya mapupunta? And so, sa tingin mo, basta ako papayag na lang dyan? Anong gusto mong mangyari? I want both of you. Gusto ko sa akin yung anak ko at ang ina ng anak ko. Napasinghap naman agad doon si Fina. Tila hindi alam kung anong gagawin. So anong gusto mong mangyari? Maingat na tanong pa ni Fina kahit na hindi na makalma ang kanyang dibdib sa bilis ng tibok nito. Nagulat si Fina sa sumunod na ginawa ni Emilio. Bigla na lamang itong lumuhod sa harap niya at may kinuha sa bulsa. Isang box yun ng isang singsing. Emilio? Nung isang araw ko lang tong binili sa bayan. Ang gusto ko sana customized pero matatagalan pa yon. Pero hindi na rin naman masama tong singsing na to. I know that once you wear it, it will definitely suit you. Saad ni Emilio at bumuntong hininga. Fina, I know may kasalanan pa ako sa'yo. So, I'm really sorry for everything that I've done. Pero hindi ko na babawiin lahat ng mga ginawa ko. The money that I used for your family's debt, wala lang sa akin yun. Ang gusto ko lang, hindi ka mahirapan. Kasi nasasaktan din ako. Bakit mo naman kasi ginawa yun nang hindi ako sinasabihan? Because I know that you won't let me. Tatanggi ka lang ng tatanggi. At ayokong mangyari yun. So, I secretly paid your father's debt. Hindi ko pinagsisisihan yun. Pero willing ka namang tanggapin yung bayad kapag meron na, 'di ba? Utang yun, Emilio. Mariing sabi pa ni Fina. Kung anong gusto mo, fine. Utang na lang. But let's go back here on this ring. Itinaas ni Emilio ang hawak na singsing. Marry me, Fina. Hayaan mong bigyan natin ng magiging anak natin ng isang buong pamilya. Parang natigilan naman si Fina doon kasi papakasalan lang siya ni Emilio dahil buntis siya. And before you overthink, 'di ba, naging malinaw na ako sa'yo na sigurado na ako na ikaw yung papakasalan ko. Ang tagal-tagal ko nang nagkakagusto sa'yo. Ikaw lang naman yung hindi nakakapansin eh. Saad ni Emilio at bahagyang natawa pa. I'm not marrying you because you're carrying our child. I'm marrying you because I love you so much. Doon na tuluyang naging emosyonal si Fina. Pumatak na ang kanyang luha na hindi man lang niya namamalayan. Sobrang ramdam niya ang mga binitawang salita ni Emilio. Damang-dama niya sa kaibuturan ng kanyang puso. At mas lalo lang niyang napagtanto
na pareho lang sila ng nararamdaman ni Emilio. Oo na, mahal din kita. Nahihiyang sambit pa ni Fina na siyang ikinatigil ni Emilio. Ano? Narinig mo naman yung sinabi ko, ayoko nang ulitin. Mapaglarong sambit pa ni Fina. Natawa na lang si Emilio at hindi na niya pinigilan pa ang sarili. Tumayo siya sa pagkakaluhod matapos isuot ang singsing kay Fina at hinalikan nito ng buong puso. Ang halik na yon ay mas naging marubdob at muntikan na silang mawala ng kontrol. Pero si Fina ang naunang humiwalay. Wait, itinulak niya sa dibdib si Emilio ng bahagya. Kulang yung mangga ko. Ikuha mo pa ako. Nakangusong sambit ni Fina kaya naman natawa na lang si Emilio at sinunod ang gusto ng babae. Naayos ang gusot sa pagitan nila ng araw na yon. At dahil ayaw na ngang patagalin pa ni Emilio ang lahat, nagdesisyon silang dalawa na sabihin na sa parents ni Fina ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sa araw ng linggo, hindi pumunta sa palengke ang mama ni Fina. Nasa bahay lang sila ng papa niya at ang ate Faida niya ay naka-rest day. Yun ang araw na napili ni Fina na formal na ipakilala si Emilio sa kanyang pamilya. Mama, Papa, Ate Faida, si Emilio Almendralejo po, ang lalaking mahal ko. At ang lalaking ama ng anak ko. Isahang bagsak na sinabi ni Fina ang balitang yun. Suminghap silang lahat pero hindi naman gaanong gulat. Lalo na ang papa ni Fina. Tumangutangulang ito. Nakikita ko na itong mangyayari. At sa totoo lang, panatag na ako. Panimula ng papa ni Fina. Ano pong ibig niyong sabihin pa? Hindi mapigilang tanong pa ni Fina. Alam kong mabuting tao si Emilio para sa'yo anak. Hindi naman niya babayaran yung utang kong malaki kung hindi. Ayoko mang gawin niya yon pero mapilit kang bata ka. Anito't humalakhak pa nang dumako ang tingin kay Emilio. Kasi kapag hindi daw ako pumayag, madadamay ka, Fina. Alam niyang mahal na mahal mo ang flower shop mo. Maaapektuhan yon kaya siya na ang nagbayad sa utang ko. Tama si Felix. Ganyan din ang sabi niya sa akin, Fina. Inilaban niya ang karapatan natin sa palengke para makapagtinda ulit ako doon. Nagawa niya ng paraan kahit anong kastigo ko sa kanya. Kasi, bakit nga naman niya tayo tutulungan, 'di ba? Yun pala dahil sa'yo, Fina. Dagdag pa ng mama ni Fina. Tumango si Faida. Kaya nga bunso, ang totoo niyan, kaya ako hindi natanggap nung una sa mga ina-applyan ko, ay dahil hindi talaga ako nakakapasa sa interview ko. Pero dahil sa tips nitong si Emilio, pumasa na ako. Pagkukwento din ito. Kaya wag mo na siyang pakawalan. Halos maiyak si Fina matapos marinig yon sa kanyang pamilya. Nagawa lahat yun ni Emilio nang hindi man lang niya namamalayan. Ngayon, napapa-question na lang siya sa kanyang sarili. Deserve niya ba ang lalaki? Masyadong mabait at busilak ang puso nito para sa kanya. Ang akin lang naman, Emilio. Alagaan at mahalin mo yung anak ko. Ang dami kong pagkakamali at pagkukulang sa kanila ng ate niya. Kaya sana kahit papano man lang, mapunan mo ang mga bagay na hindi ko nagawa noon. Mahal na mahal namin si Fina, kaya pahalagahan mo siya. Ang papa ni Fina mukhang nagiging emosyonal na rin. Sa'yo masaya yung anak namin. Sino ba naman kami para pumagitna sa kasiyahan niya? Basta ba, huwag ipagdadamot yung apo ko sa amin ah. Biro pa nito kaya natawa na lang din sila. Humalakhak si Emilio at hinawakan ng kamay ni Fina. Oo naman po. Sa inyo iiwan ng anak namin kapag magde-date kami ni Fina. Sagot nito kaya nag-init ang pisngi ni Fina. Naging magaan ang atmosphere sa loob ng bahay matapos noon. Pinag-usapan nila ang kasal at para kay Fina, mas okay na lang sa kanya ang civil wedding para wala nang masyadong gastos. Mas gusto din niyang intimate lang din yung kasal. Ang kaso nga lang, mali ang naging interpretation doon ni Emilio. Nang ihatid niya ito sa labas ng bahay nila, nang pauwi na ito. Gusto mo ba talaga ng civil wedding? Tanong muli ni Emilio na para bang hindi ito nagtanong kanina. Tumango naman si Fina. Oo naman, ang mahalaga naman kasi ay maikasal tayo. Ayoko nang masyadong magarbo. Sagot niya. Really?
Or nag-worry ka lang sa gagastusin at sasabihin ng ibang tao? Ano naman yung sasabihin nila? Na gold digger ako, na pineperahan lang kita, at sinagad ko na kaya nagpa-grand wedding pa talaga ako. Sarcastic na saad pa ni Fina. We both know that you're not like that, Fina. Saad pa ni Emilio. Alam ko naman yun. Ang importante lang sa akin ay naniniwala ka, syempre. Mas gusto ko kasi yung tayo-tayo lang. Low-key lang, kumbaga. Kaya mas maganda na lang din na civil wedding. Sigurado ka? Paniguradong tanong pa ni Emilio. Oo naman. Or baka ikaw lang tong napipilitan. Ayaw mong civil wedding lang tayo. It's not like that. Kahit ano naman, basta ang ending. Gamit mo yung apelido ko. Okay na yun sa akin. Napahagikik na lang si Fina. Ganyan din naman ako eh. Kaya please, tayo-tayo lang. Ayoko ng madaming bisita. Bumuntong hininga si Emilio. Fine, ikaw ang masusunod. Boss kita eh. Biro pa nito at ngumisi. Matapos nun, ay umuwi na si Emilio. Pakiramdam ni Fina, nananaginip lang siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Masaya na ngayon ang puso niya kay Emilio. Tapos eto, may bonus pa silang biyaya na dala niya. Inaamin naman ni Fina na may takot pa rin sa loob niya. Pero never ipinaramdam ni Emilio na mag-isa siya, lalo na nang maikasal sila at nakatira na sila sa iisang bahay. Emilio, mamahalin mo pa ba ako kahit may ingrown na ako? Tanong out of nowhere ni Fina isang araw habang nakaupo at nakikita ang paa niyang may dumi sa singit ng kuko niya. Natawa si Emilio. Nakakagaling lang sa trabaho at humalik sa kanya. Oo naman, tinatanong pa ba yan? Talaga? Mahal na mahal mo talaga ako, no? Of course. Kung mahal mo ako, tanggalin mo nga tong ingrown ko sa paa. Hindi na ako makayuko eh. Saad pa ni Fina. Malaki na kasi ang tiyan niya at kabuwanan na niya. Siyempre, hindi na siya makayuko pa. Ang bigat na rin ng tiyan niya kaya naman hanggat maaari, talagang pinag-leave na siya ni Emilio sa flower shop dahil mahirap na at baka matagtag pa siya. Nag-hire siya ng isa pang tao para may katulong doon si Giselle. Sure honey, kahit anong sabihin mo gagawin ko. Saad pa ni Emilio. Kaya naman, abot langit ang ngiti ni Fina. Ang swerte talaga niya sa lalaki. Kung ano-ano ang pinapagawa niya dito pero walang reklamo si Emilio. Minsan nga, pinagsuot niya pa ito ng onesie na Barney bago sila matulog. Nakukyutan kasi siya doon at wala namang reklamo ang lalaki. Para daw sa kanilang baby, lahat gagawin niya. I love you. Bulong na lang ni Fina sa lalaki na hindi naman nakatakas sa pandinig nito. Hindi siya talaga vocal sa nararamdaman niya, pero ngayon, gusto niyang iparating doon sa lalaki kahit na more on actions talaga siya. I love you more. Sagot ni Emilio at sinimulan na ang paglilinis ng kuko sa paa ni Fina. Wala na talagang mahihiling pa si Fina. Sobrang spoiled niya kay Emilio sa lahat ng bagay. Perfect na perfect ito para sa kanya. Nang sumapit ang araw ng kapanganakan ni Fina, talagang pareha silang nagulantang ni Emilio. Yung bag, kunin mo! Dan balik ka ulit saka mo ko dalhin sa ospital. Nahihirapang sambit pa ni Fina dahil bigla na lamang pumutok ang panubigan niya isang umaga. Mabuti na lang at hindi pa nakakapasok ng trabaho si Emilio. Bag? What bag? Nalulutang na tanong ni Emilio dahil sobrang kaba nito. Yung bag na dadalhin sa ospital! Ah! Hiyaw na lang ni Fina dahil naramdaman na niya ang sakit sa ibaba niya. Napamura na lang ng sunod-sunod si Emilio. Hindi na alam ang gagawin. Pero mabuti na lang at dumating si Faida dahil nagbigay ito ng biko na hinahanap talaga minsan ni Fina sa umaga. Si Faida ang umalalay kay Fina hanggang sa makapunta sila sa sasakyan. Mabuti na lang at nahimasmasan na si Emilio kahit papano. Emilio, umayos ka! Kundi, hindi ka talaga makakaisa sa akin at wala nang kasunod tong panganay mo! Pagbabanta pa ni Fina kay Emilio nang nasa loob na sila ng kotse, papuntang ospital. Para kasing wala pa rin ito sa sarili. Pero mukhang gumana naman ang pagbabanta niya dahil hindi na mukhang taranta ang lalaki habang nagmamaneho. Nang nakarating sila sa ospital, agad hinarang si Emilio ng mga nurses. Sir, sorry po, pero you're not allowed inside. But, sumunod na lang po tayo sir, excuse me po. Naiwan sa labas ng delivery room si Emilio. Kahit ayaw man niya,
Matyaga siyang naghintay doon at hindi maalis sa isip niya ang mukha ni Fina kaninang nasasaktan. Anak, magiging maayos ang mag-ina mo. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Felix kay Emilio nang dumating na rin sila sa ospital. Kaya nga anak, parang ikaw pa yung manganganak dito ah. Ang putla mo, iho. Tukso naman ni Helen. Hindi magawang tumawa doon ni Felix. Pinapagaan lang naman nila ang loob niya kasi talagang parang mamamatay na siya sa pag-aalala. Matyaga silang naghintay. At nang nakapanganak na si Fina, nailipat na sila sa private room na siyang request ni Emilio. Pumasok siya doon at nakitang pagod na pagod si Fina at halatang pinipigilan lang ang antok. Hinintay nila pareho ang baby nilang hinatid ng isa sa mga nurse. Good job, mommy. Ang galing mo. Naiiyak na wika ni Emilio kay Fina. Inilapag ng nurse ang baby sa tabi ni Fina at halos maluha na lang si Emilio sa sobrang tuwa. Oh, Daddy, baka matuluan mo ng uhog si baby ha? Malat ang boses na biro pa ni Fina. What should we name him? Tanong kalaunan ni Emilio. Finn Emiliano Almendralejo. Our baby Finn. Sagot nito. I like it. Mahal na mahal ka namin, baby Finn. Sabi ni Emilio at pinataka na lang ng halik ang sanggol. Sobrang tuwa ni Emilio. Pangarap niya lang ito noon. Pero tinupad na yon ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat siya sa may kapal at ipinahiram sa kanya ang ganitong saya sa piling ng taong mahal niya. Wala na siyang mahihiling pa. Dahil kumpleto na siya, kasama ang babaeng pinakamamahal niya at ang buhay na matagal niyang ipinagdasal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Fina at ni Emilio. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.